Hello, MJ Moto TV here, and I am back for another video. But before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button to get notified for new videos. Let's go! Alright, good morning guys, MJ Moto TV here, and for today's video guys, papalitan natin ng bumbilya yung ating motor. Nice. So ang gamit ko kasi sa kanya ngayon, hindi ko pa kasi napalitan, is yung halogen bulb, which is nakukulangan ako sa kanya, especially sa night ride. So napakahina talaga guys, and ayun nga, I decided na magpalit ng LED na bulb kasi ano rin, malakas din yung consumption niya sa battery guys, yung halogen natin. Huwag kayo iiyak. And yung LED kasi mas lesser yung yung consumption niya sa battery. Pwede na! And isa pa sa mga reason, maliwanag kasi to guys. So sana What? kasi sa reviews naman guys, okay naman. So hopefully maliwanag nga ito sa personal kapag naikabit na natin sa motor natin. And so another reason guys kung bakit ako magpapalit ng LED, kasi umiinit din kasi yung socket nung aking headlight dun sa halogen na pinalit ko. So medyo natatakot din ako kasi baka magkaroon ng problem sa wiring yung motor natin. Parang may naamoy ako hindi maganda. Na nangyari na nga kasi umiinit yung aking rectifier last week lang. So bumagsak yung charging niya. And ang ginawa ko guys, nagpalit ako ng socket. So na-solve naman yung problem ko. And nakakatakot talaga guys magkaroon ng problema dyan sa electrical, sa wirings. Kagaya ng video na napanood ko last night guys. So yun nga guys, panoorin natin tong video ito na napanood ko kagabi. Sobrang nakakapanlumo nga kasi nasunog yung motor niya. So yung motor niya, Yamaha R3 din yun guys, nasunog. Totally talagang natupok siya. So medyo masaya nga ako kasi What? Ay, tanga mo! masaya talaga. Hindi, I mean medyo kampante nga ako kasi meron akong nilagay na portable fire extinguisher dun sa motor ko. Yeah, boy. So medyo off nga yung forma niya guys, medyo nakasira dun sa forma ng motor. Yan, tignan natin. Ayan. So yan yung ating fire extinguisher guys, portable yan. 1000 ml guys. Good yan for electrical fires and flammable liquids kagaya ng fuel or gasolina guys, kasi foam type siya. So yan nga guys, siguro kung meron lang ganyan yung nakamotor na yon, siguro na-prevent niya yung pagkalat ng apoy. So yung Firex natin guys, portable Firex, is first aid lang naman yan sa sa maliit na sunog, So habang hindi pa lumalaki guys, pwede natin gamitin yan para ma-prevent yung paglaki ng apoy. And isa pang reason guys kung bakit ako naglagay niyan, kasi last time guys, nagkaroon ako ng problem sa fuel lines. So nagkaroon ng leak yung aking fuel hose from tank papunta dun sa from fuel pump pababa dun sa mga injectors. So nakakatakot yun guys, kaya I decided na mag-put up na lang ng ganyan ng Firex. And ang kagandahan guys, madali lang siya i-mount kasi meron din siyang bracket, may holder yung fire extinguisher. So na-mount ko siya ng maayos doon. Maayos naman guys, diba? And back to our topic nga guys, ito yung brand na ipapalit natin guys, Oro Shine. Nasa Shopee yan guys.
Pakita ko na lang din yung link later. Nasa 500 plus lang siya guys, including shipping fee. Okay. So hopefully guys, sa ating testing mamayang gabi, sana maliwanag talaga, no? Para yung mga V1 users dyan, kung nalalabuan kayo, nabibitin kayo sa buga ng mga stock na headlights nyo, baka ito na yung para sa inyo. So yan guys, susunod na gagawin natin guys, babaklasin na natin yung old na bulbs natin, tapos i-install na natin itong Oroshine, diba? So, kita-kits guys, kabit ko muna to and review mamayang gabi. Alright? Sheesh! So, yun nga guys, at this point, tinatanggal ko na yung ating old na headlight. So, mamaya kakabit na natin yung ating bagong LED headlight. Alright? Alright guys, so this time, ikakabit na natin itong LED natin. And hopefully talaga, maliwanag siya. Testing natin mamayang gabi. Alright? And then nga guys, this time binabalik ko na yung ating bagong LED bulbs. Ayan. So, ayan nga guys, naikabit na natin yung ating LED na bumbilya. So, try na lang natin siya mamayang gabi. Siyempre, maliwanag siya. Hindi natin matetest yung brightness niyan. Kaya mamayang gabi na lang guys. Alright. And then nga guys, bago natin i-review yung ilaw natin. So sa mga gusto pong umorder nitong fire extinguisher, available po yan sa Shopee. So ito po yung name ng shop. And ito po yung ating FireX. Very affordable po. 100 plus lang yan guys. Meron ka ng 1000 ml na foam type portable fire extinguisher. Alright. Guys, sa mga gusto namang umorder ng ating LED na headlight from Oroshine, ayan na po yung shop name. Guys, sa mga version 1 po, H7 po yung bulb natin. So, para hindi kayo magkamali guys, H7. So, yan guys, para sa review, panoorin natin to. So, finally guys, andito na nga yung ating review sa ating LED na headlight. Ayan, so pinatay ko muna yung ilaw guys para kitang-kita yung ating ilaw. Alright, let's start this up. Okay, so sindihan ko na ulit yung ilaw guys kasi nagagalit na si kuya ko. Alright, ikot natin. So, ilabas naman natin tong bike guys para makita nyo rin kung gaano siya kaliwanag sa labas. Alright, let's go. Kaya 0-0 yung reading niya. Yan guys. Pagbalik ko lang, pabalik. Ayun. So, yan guys, maliwanag. Makikita nyo naman yan, di ba? Maliwanag ang buhay. Daan tayo dito, guys. Medyo madilim dito kasi. Yan. So, hindi na kailangan ng MDL yan. Hindi na kailangan ng MDL, guys. Maliwanag na yan. Okay, 0-0 yung reading ng aking voltmeter. Sira na? Zero yung reading ng ating battery guys. So ayan guys, yan yung review natin para sa Oroshine H7 na LED headlight. So para sa akin, okay na okay siya guys.
mas maliwanag talaga siya compared sa stock natin and compare sa ibang LED na na-try ko before. So para sa akin guys, goods na goods to. Kung gusto nyo order, nandito sa video na to yung pangalan ng shop. So bili na kayo guys. Para sa version 1, huwag kakalimutan guys, H7 yung ating one. Alright.